What's up mga bossing? Welcome back po dito sa channel natin. Ayan. Isisingit ko lang muna to, ano? Ang dami po kasing nagtatanong. Pero kasalukuyan ko po kasing tinatrabaho yung Tokyo Revenger natin. Kaya yung mga ganitong video is pasingit-singit lang ako, ano? Focus muna ako dun sa Tokyo Revenger, pero dahil madami yung nagtatanong, eto ginawan ko muna ng video. Mabilis lang naman ito. Sa mga naghahanap po sa Sword Alliance, para sa inyo po ito mga bossing. Kaya manood po kayo ng mabuti para updated po kayo. Ang Sword Alliance po sa ngayon is wala pa silang nirelease na movie, pero nagtataka po yung karamihan at nagtatanong kung bakit sa mga latest videos natin is bakit wala yung Sword Alliance. Kasi po, worst series po yun. Ibang series po yung Sword Alliance. Although isang movie sila, pero may tag-isa po silang series. At although minsan nagsasama po sila, magkaibang series pa rin po sila. Sa ngayon po kasi, nasa worst series tayo, kaya hindi nyo po nakikita yung Sword Alliance. Ngayon, sa mga nagtatanong kung lilitaw pa ba ang Sword Alliance, ang sagot ko po dyan is, sa nakikita ko is oo. Dahil po, sa ipapakita kong video sa inyo ngayon. Yung mga nanood ng maigi, sigurado natatandaan nyo yung tungkol kay Balji at saka yung plano ng Mighty Warriors na magtrabaho kay Balji. Dun sa ending yon ng part 8 natin. Mapapanood nyo dun yon. At pinakita ko ulit yun kung hindi ako nagkakamali sa part 9. Yan. Pwede nyo po silang balikan, i-review nyo po. At yung sinabi ko sa mga videos ko na magkakaroon ng bagong Koryu, sa pagkakaalam ko part 8 din yun eh. Sinabihan ako ng presidente bago ito pumanaw at sinabi nito sa akin na masyadong matibay ang ira na to para magtagumpay tayo sa ganitong sitwasyon ay nalalapit na ang pagkawasak ng Koryu. Para maging handa sa bagay na ito ay kailangan natin ng mga bagong magpapatuloy. Kaya sa mga naghahanap ng Sword Alliance, balikan nyo si part 8. Doon, maiintindihan nyo talaga kung bakit wala sila sa mga previous videos natin. Magkakaroon ng bagong Koryu at ito po yun. Ito na ang bagong Koryu. Ang Mighty Warriors po mga bossing ngayon. Ang Mighty Warriors ay magiging Koryu na at ang leader nila ngayon sa Koryu ay si Ryu. Pero sa Mighty Warriors naman, ang leader pa rin nila ay si Ice pa rin. Yan. Sa Koryu lang po leader si Ryu. Dahil anak po siya ng yumaong leader ng Koryu. Kaya sa kanya po pinamana ang pamamahala ng Koryu. Ayan. Ito po yung katibayan na sa palagay ko is ilalabas nila ito. Although nagbigay sila ng hint dito sa isang music video ng Mighty Warriors. Ayan. Pero tungkol to sa high and low. Marami ang nagsasabi o nag-iisip na ang video na to is clue siya para sa susunod na paglabas ng Sword Alliance at ng Mighty Warriors. At ito po yung katuloy dun sa ending ng part 8, which is the final mission movie. Kung mapapansin nyo is iba na ang datingan nila dyan, ano? Parang mafia na talaga. Actually, mafia na pala sila dyan. Yan, may mga baril na sila dyan. Ewan ko lang kung magbabarilan sila, ano? Pero sa palagay ko suntukan pa rin dahil ang Mighty Warriors is, patas din sila lumaban. Hindi sila yung tipong mga agrabyado pagdating sa laban. Talagang kamao sa kamao. Maliban lang kay Ryu. Kasi si Ryu is gumagamit siya ng patalim kay Smokey. At saka nung papatayin sana niya yung Prime Minister. Although parang kalaban ang dating nila, pero parang hindi naman sila totally kalaban. Para sa akin kasi may magandang ipinaglalaban din kasi si Ice. Yun kasi ang trabaho ng Mighty Warriors. Kapag binayaran sila para labanan ng ganito, labanan ng ganyan. Yun po ang trabaho ng Mighty Warriors. Kumbaga inaarkila lang po sila para makipaglaban sa kung kaninong kalaban sila ihaharap. Nagkataon, hinarap sila sa Sword Alliance, so naging magkalaban sila. At ang video po na to ay isang magandang pangitain, Magandang pangitain ito para sa susunod na Sword Alliance series. Ito po yun. Ito yung tinutukoy dun sa final mission na susunod na magiging Koryu. At paglabas nila, sino ba si Balji? Ewan, hindi natin pare-parehong alam dahil never pa siyang nagpakita sa buong series nito at buong movie. Kahit minsan hindi pa siya nagpakita. Ano ba si Balji? Bagong karakter ba siya o di kaya alias lang? Baka si Ryu lang din si Balji. Ewan, hindi natin alam kasi hindi pa talaga siya nagpakita. At makikita din natin dito na may bagong member ang Mighty Warriors. Dalawa po sila, si Glock at saka si Arc or ARK. Ewan ko kung paano nila bibigkasin yan kung Arc or ARK kasi hindi pa yan nabanggit. Bagong po yan, mga bagong karakter sa Mighty Warriors.
Kaya sa mga nagtatanong po kung magpapakita pa ba yung ibang grupo, sa palagay ko is oo, kaso wala nang Smokey. Yun ang nakakalungkot dun. Si Raulong direktor pinatay si Smokey. Ang gandang karakter nun, napakagaling na karakter. Ang lakas ng dating na karakter tapos pinatay lang ng director pero wala tayong magagawa tungkol sa bagay na yun. Pero kung gusto nilang buhayin si Smokey, kayang-kaya naman kayang-kayang gawan ng paraan yun. Kasi nung inilibing si Smokey, hindi na ipinakita yun. Pinakita siya nakalibing na. Pwedeng itinakas ni Sean kasi wala si Sean dun Wala si Sean sa final mission nung ililibing na si Smokey. Pwedeng itinakas lang, 'di ba? Itinakas ni Sean. Kunwari namatay. Sana ganun na lang Sana ganun na lang para buhay ulit ang Smokey natin, mga bossing. Kung natatandaan niyo po si Sean, siya po yung pinaalis ni Smokey sa Nameless City kasi hahantingin po siya ng Kuryu. Ngayon para hindi siya pag-initan ng Kuryu, pinaalis siya ni Smokey para sa sarili niyang kaligtasan. So, siguro kung ako yung director, ang gagawin ko dito is bubuhayin ko si Smokey gamit si Sean. Kasi wala si Sean sa part na yon. Pwede siyang gawing way para ipakita na si Smokey is itinakas ni Sean at buhay pa siya. Sana, sana. Pero ewan natin Yun lang yung minsan yun na lang ang nagpapalakas sa loob ko para makita natin ulit si Smokey. Sana maisip yun ng director. Sayang kasi talaga si Smokey At eto pa, sagutin ko lang itong tanong na to, mga bossing May nagtanong kasi, ito yung tanong niya. Sino po, di po ba naglaban si Murayama at si Todoroki? Sino po ba ang nanalo? Bossing, nandun na po mismo sa palabas yung result kung sino ang nanalo. 2 beses na po silang naglaban at sa 2 laban na yon, panalo po si Murayama. Hindi po nanalo si Todoroki. Nandun po sa palabas yun, panoorin nyo lang ulit. Natapos naman yung laban at kitang-kita naman kung sino yung nanalo. At sinabi ko din naman doon kung sino yung nanalo. At eto pa, meron pang isang tanong. Sino po ba ang mananalo kung maglalaban si Rao at si Murayama? Medyo mahirap medyo mahirap sagutin kasi hindi pa sila naglaban. Ngayon kung tinatanong mo ko sa personal kong teorya kung sino ang mananalo sa kanila. Eto, pagbasihan natin Si Rao, sinugod niya ng mag-isa ang Kurosaki at tinalo niya lahat ng estudyante doon. Kaso, hindi po ganun kalakas ang eskwela ng Kurosaki Industrial High. Hindi po yun ganun kalakas. Mahina lang po ang school na yun. Sa Crow 03 po, yung Crows Explode. Nandun si Cobra, siya ang leader ng Kurosaki Industrial High. Pero hindi Cobra pangalan niya doon. Shibata ang pangalan niya doon. Si Murayama naman, tinanggap niya ang mahigit 100 suntok. Pagkatapos niyang tanggapin ang mahigit 100 suntok, tinalo pa niya lahat ng sumuntok sa kanya. Knockdown po lahat. Pinabagsak niya lahat yun. So kung titingnan natin, pati sa experience, lamang na lamang po si Murayama. Ang dami ng laban na naranasan ni Murayama sa Oya High, sa Sano Hoodlum Squad, sa Kuryu, pati yung sumugod sila sa Nameless City para, sa Kuryu nga yun, para tulungan ng Rude Boys, 'di ba? Ang laking experience noon kumpara sa experience ni Rao. So kung maglalaban sila, hindi naman sa bias magbe-base lang tayo sa mga naging experience nila. Lamang na lamang po si Murayama. Although nakita natin na malakas si Rao nung sumugod siya dun sa nung tinulungan nila si Pujio. Kaso ilan lang yung kalaban dun. Although ilang school yun pero hindi naman lahat nilabanan ni Rao. Iilan lang yung nilabanan nila sa labas. So hindi natin makita kung gaano talaga kalakas si Rao sa part na yon. Ngayon kung pagbabasihan mo naman yung naging laban ni Sachio at ni Rao, which is wala ding video, naglaban si Rao at si Sachio at nanalo si Rao. Kaso naman kasi, although malakas si Sachio, pero si Murayama naman, ang mga nakalaban niya is madami na din. Pati sa backstory na hindi ipinakita, hindi ba yung leader ng Kidra is tinalo niya din at madami pa. Natalo lang naman si Murayama kay Cobra lang. Maliban kay Cobra, wala pang ibang nakakatalo kay Murayama. At malakas si Cobra. So, para sa akin, Murayama. At may mga nagtatanong din, Murayama versus Binso. Hindi ko na i-explain to. Matik, Murayama po. At Binso naman versus Fujio. Para sa akin, Fujio. Hindi ganun kalakas si Binso. Matibay lang siya. Mahirap lang siyang pabagsakin. Pero hindi siya yung tipo ng magpapabagsak ng isang malakas na karakter. Magkaiba po kasi yung matibay sa malakas, di ba? Ngayon, kapag lumabas naman yung Sword Alliance, hindi natin alam kung makikita natin doon yung worst series. I mean sila Fujio, Hausen. Oya High, sigurado lilitaw kasi sword sila Party sila ng sword. Pero yung Susuran at Hausen, hindi natin alam.
Okay, sa next episode ng ganitong klaseng video natin, i-ready nyo yung mga tanong nyo, ilagay nyo dyan sa comment section. Sa versus tayo, lahat ng versus nyo, i-comment nyo dyan, hihimayin natin yan, mga bossing. Para, yung susunod na gagawin natin ganito is all about versus nila. At yung request ng iba dyan na tungkol sa mga leader ng mga gang, hihimayin ko lahat para alam nyo yung mga dapat nyong malaman sa bawat grupo ng Sword Alliance. At sa iba pa, kahit hindi sa Sword Alliance. At saka, tungkol nga pala sa mga nagre-request kay Cobra, wala pong masyadong kwento si Cobra, mga bossing. Hindi kagaya ni Murayama, ang dami niyang story behind, na hindi ipinakita sa mga movie pero nababanggit. Kay Cobra po is wala. Ewan natin, baka someday, di ba? Kaya magantay-antay lang tayo sa mga i-release nila. So, ayun mga bossing, hanggang dito na lang po muna ang video natin na to, At may gagawin pa po tayong ibang mga videos kagaya nito. Pero Tokyo Revengers muna tayo. Okay, washout muna sa mga to. Konti lang to, isisingit ko lang. Pero bago yan, special washout muna sa mga to kay Hypa Abubakar, kay Randy Canceler, ayan, at kay Amancio Fan TV. Yan po yung mga members natin sa kasalukuyan. Washout kay Juwilin Gomez from Cebu. At kay Queen Tinga Koskos. Bahala kayo, di nyo nilalagay pangalan nyo. Kung ano lang nababasa ko sa sa handle, yun na lang yung inaano ko. Kung may nakalagay man. Ayan, from Pasig City siya. Queen Tinga Koskos. At washout daw sa asawa niya na si Robbie Doble from Warlito Rivera. Washout din kay John Mark Sarahina. At kay Vayjon Ongao. At kay Romeo. Washout din kay Alven Malapit ng Pangasinan. Alven Malapit. Ayan, yun siguro yun. At washout din kay Someone. Ayan, Someone lang kasi nakalagay eh. Washout din kay Miko from Masbate. Kwento nyo po yung mga iba pa. Washout din kay Adrian Roland from Las Piñas City. At washout din kay June Bikers Dude. Washout din kay Combo Aporsipol. Kay Jelogs. Ayan, washout sa inyo, mga bossing. Washout din kay Ken and Prince Gaming Channel. Sa mga nagtatanong po kung merong part 15, panoorin nyo po ulit yung part 14, malalaman nyo po ang sagot sa inyong mga tanong. Washout din kay RJ from General Santos City. Laking kanto kaya kung bakit ako nakatambay sa ganda mong recap. Maganda mong recap siguro to. Kuya Balbas in the house, may bayad ba kapag sumali sa member nyo? Meron po siya. Nakalagay po dyan, may mga 79, merong 129. Bahala na po kayo kung alin ang gusto nyo doon. At kung ayaw nyo naman po, okay lang din naman. Washout kay Raymond from Davao City. Kay Marlon Omnes. Bossing, isa lang ba nagsulat ng High and Low and Crowd Zero? Hindi po. Magkaiba po sila. At washout po sa lahat ng mga babaeng nanonood sa atin. Idol ko po kayo kasi kababae yung tao. Ganito yung pinapanood nyo imbes na K-drama, K-pop. Maraming salamat po sa inyo mga Madam Bossing. So yan, hanggang dito lang muna yung ating washout. Siningit ko lang talaga to. Huwag kayong magalala, madami pa tayong washout kasi madami pa tayong gagawing video. Okay, abang-abang kayo sa Tokyo Revengers. Salamat mga bossing.